Bakit ba magpapa-black PPF itong client na to? Eh, black na yung sasakyan. Guys, mga itab na araw, andito naman na yung paboritong Ottitz Boss G. Bago tayong flooring guys, so para nagpa-skincare yung flooring natin, para mas maganda magtrabaho. Tsaka pa nagbasa sila madudula. So ipon pang konti, hanggang dun, mag-flooring tayo, no? Wow! Guys, so i-project tayo. Toyota Vios, no? Nakakuting na to, matagal na sa atin. I think 2023, 2025 na yun. So parang mga 3 to 4 years na, ganyan. Nagko-conduct tayo ng maintenance. Ang estado kasi nito kanina, medyo watermarks na siya, no? Medyo watermarks siya, may mga dumi na, wala scratch. Usually mga sinasalo ng sasakyan sa paggamit. So, anong ginagawa natin? So, tinatanggal natin yan. So, yun yung benefit din kapag nagpagawa ka sa amin. So, yung after sales talaga, after care mo, kapag nagpa-maintenance ka ng coating, kami nang bahala sa'yo. Tapos, syempre, mura lang babayaran mo. Usually, ang charge lang namin dito, yung para sa labor lang. At the same time, yung materials na gamitin namin. And then, maglalagay pa tayo ng final layer ng coating. So, ayun guys, explain ko lang. Yan yung ginagawa niya, dinidita niya, binabawasan niya yung mga scratches doon na salo ng coating. Tapos yung mga watermarks, kanina may mga process na rin tayo ginawa para matanggal yung watermarks. So after nito, kapag finish natin ulit, tapos lalagyan natin ng layer ng coating para bago ulit. Explain ko sa inyo kung bakit nagkaka-watermarks yung sasakyan. Pero dito tayo kasi medyo maingay. Guys, balik tayo doon sa watermarks. So, paano ba nakukuha yung watermarks? No? Usually, ang tubig kasi may mineral content yan. Depende sa source of water. Kaya nga, di ba, may mga water filtration. Siyempre, yung expert sa tubig, si Sir Alfred, di ba? Sa Watermarks Enterprise. Pero tayo, may konting knowledge din tayo. Konting background lang. Saan nakukuha yun? Di ba, pag nabasa yung kotse, usually may mineral content ang tubig. Depende sa source of water. Kung hinawasan man yan, deep well man yan. Depende sa location. No? So, hindi pare-parehas. Tapos, siyempre, yung tubig, nakakuha din yan ng pollution, mga dirt. So, ngayon, yung pag natuyo yun, lalo na ngayon, summer, sobrang init. Pag natuyo yun, yung laman ng tubig na yun, yung mineral content ng tubig na yun, o kaya pollution or dirt ng tubig na yun, yun yung nakikita niya na pumuputi sa sakyan. So, question, naka-coating na ako, magkaka-watermarks pa rin? Pwede pa din. Aray ko! Although, ang coating, it highly helps. Bakit? Kasi very hydrophobic yung car mo, mas madaling linisin. Kung dati flat yung water or yung nag-stay yung water doon, mas madali siyang bumagsak, mas madali siyang matanggal. So, yung watermark chances sa paint natin, mas bumababa. Nice! Pero syempre, hindi siya bulletproof, guys. Wala pa namang ganung produkto. It helps pa rin. It highly helps talaga. Kasi, dito sa coating, hindi mo siya kailangan i-apply lagi. Kumbaga, at least meron kang assistance na product na tutulungan ka niya na mas madali siyang linisin. At the same time, syempre, mas makinang siya. So, sulit, di ba? Sulit. Anong mga processes masasuggest ko or makakatulong para maiwasan natin mga ganung cases? Syempre, never wash your car under the direct sunlight. Kasi pag nilinis natin siya under direct sunlight, natuyuan tayo. Lalo na kung mag-isa ka lang sa bahay, naglilinis ka. Pag natuyuan ka, yung source of water mo, lalo na kung dito filtered, syempre, yun yung makikita mo na puti. Ngayon, usually, sa coating, mas madaling tanggalin ang watermark. Pero, depende pa rin. Kasi, paano kung sobrang hard water ng tubig mo sa bahay? Hindi natin masasabi yun. Might as well, maging safe tayo. Pag naglinis tayo ng sasakyan, make sure na nakabubong tayo. At the same time, kung kaya natin ng per panel, usually ako, pag naglinis ako, top to bottom, or isa-isayin ko talaga. Para may time ako, para magpunas. So, wala tayong chances na matutuyuan. At the same time, pag coated naman yung unit, mas madali siyang punasan. Kasi, highly hydrophobic, nagbibid yung water. So, usually, pag hinose down mo, halos natutuyo niya na yung buong pahay. Siguro, some other times, sa ibang video, mag-share tayo ng mga experiences natin, paano natin lilinis sa sakyan para mas makatulong tayo sa inyo. Pero for now, alam ko naman, may mga customers tayo, may mga kliyente tayo na very busy person, very busy na talaga yung sasakyan, gagamitin talaga siya everyday, kailangan talaga siya, wala sila masyadong time. Okay lang yan. That's the reason why nandito kami. So, yung mga maintenance processes natin, once a year, or depende sa client, tayo nang bahala doon. Salamat po! Hi guys, kasama natin si Sir Jay. Sir, sa kanya itong Mustang na Shelby inspired. Ang project natin dito, kakaiba kasi lalagyan natin ng black paint protection film, no, sir? Sir, baka may kwento ko sa Mustang mo, sir. Kung gaano katagal na to sa'yo, sir. Bakit ito yung napili mong unit sa lahat ng sports car? Siyempre, pangarap yan ng mga lalaki, di ba? Mustang talaga. Tapos, ang nagustuhan ko dito yung look niya. Kasi muscle car siya eh. Okay. Di ba? So, iba yung dating pa niya. Yung sipa niya dito. Iba yung dating eh. Compared sa mga bago. Mas trip ko yung parang medyo muscle car yung dating. Tapos, nagustuhan ko pa dito yung taillight niya. Di ba? Nag-sweep pa siya ng ganun. Oh, yes. Tsaka, sir, kwento nyo parang isa to sa mga last design ni... Oo, parang gano'n. Kumbaga, yung mga, ito pa yung huling ni Carroll Shelby na Mustang mga ganyan. Fired naman siya, maganda rin siya, pang pogi point. Tama. Pero yun, pinapapalit ko ng puti ito, tapos PPF na black para medyo glossy yung dating niya. Yes, sir. Doon napabayaan na rin eh. Pero sana sa inyo, sa Watch Authority, maging okay. Andito na rin tayo. Tanong ko na, sir, what do you do for a living para magkaroon na? Oo, sa pala ako, sa furniture business.
Furniture Pampanga and Woodworks. Follow nyo sa page. So, gumagawa kami ng mga quality modular and quality furniture. So, yun. Visit kayo sa page, Furniture Pampanga and Woodworks. Makikita nyo yung mga gawa namin doon. More on quality furnitures talaga. Solid wood, hardwood, any wood ginagawa namin. Para more on, sir, export quality ng mga Pati modulars, nagsi-CNC na rin kami. Wow. Tsaka sir, may mga kilala na yata na mga celebrities na nagpagawa sa inyo. Yes, so yung mga sikat na celebrities like sina Doug Kramer, Wow. sina Alan King, Sara Soto, mga Soto clan, mga ganun. So, tapos sina Adria Belantes, mga yan naging Ay, client. sir. Wow. Grabe, sobrang big Trusted time na. Trusted. Sobrang big time pala ng mga kliyente niya, sir. Tsaga. Guys, so Tsaga. follow niyo yung business ni sir, para ma-inspire tayo, magka-Mustang din tayo someday. Thank you bro, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So, Ikaw na bahala. kami nang bahala, sir. Update na lang din namin kayo. So, guys, ayun, stay tuned. So, i-document natin, i-vlog natin yung project na to. Para may remembrance din tayo, tsaka para mas mapasaya natin, sir, makita niya kung anong gagawin natin. Para laging dinadrive ulit, pogi na ulit sa daan. Yes, tama, tama. Thank you. Grabe. Kasing pogi ng ng Mustang, yung owner niya. Sana all. Sana all! Ito, big time. Ay, grabe. Wala akong Mustang, guys. Sir, thank you, thank you. Ako nang bala, sir. Sige pa. Okay. Hi guys, so tinatanggal na ni Boss Jed yung emblem. Ano sabi mo, Boss Jed? Kaya po tinanggal ko kasi hindi ko kaya manunod. Baka magwala. Baka magwala. Gago! Hindi, may ano naman dyan. Malapit naman yung hospital. Aray ko! Guys, pag tinanggal ba daw niya, hindi ba daw siya tutuklawin? So, sinusukat niya muna, guys, para kung paano natin tatanggalin. Ganon na ganon din natin sa baba. Ito yung, actually nga, matagal na process. Yung preparation talaga. Mga stickers, tatanggalin natin, lilinisin natin. Tapos, may mga parts din ako na pinapa-wet sand, pinapaliha kasi mga nagbubbles sa paint niya. Kailangan kasi mapino ko siya eh. So, yun yung mga gagawin. Guys, so may isa pa tayong napansin. Ano na pala to? Tira na pala yung niya. Yung sa body kit sa baba, basag na. Possible solution dito, papa-fiber natin. So, papa-approve muna natin guys. Papa-approve muna natin. Para at least, magawa na rin natin to bago natin install. Para maayos lang. So guys, tapos ay araw natin today. So, abangan nyo sa susunod na vlog yung progress natin sa ating Mustang project. So, this is Boss Gene from Wash Authority. Bye-bye!